Yo, may kalab shoutout sa ating mga kaiskonyan at mga langga ko dyan. So, ito, itatakil lang natin. Kasi ako napanood ko lang sa FB to may nagpakita ng difference ng pagharap ni Mayora Hani Lacuna sa tao at difference ng pagharap ni Yorme Isko sa tao. Kung mapapansin nyo, yung pagharap ng tao kay Yorme Isko, hindi pilit. As in talagang pinagkakaguluhan si Yorme Isko, niyayakap ng tao. Yung ba kinikilig pa, Yorme? Sa akin ka na lang. Ganun ba? Pero nung yung lakad na pag si Mayora Hani Lacuna ang nagpapakita o humarap sa tao, ba't parang pilit lang? Alam mo yung pilit lang. Yun si Mayora. Siyempre, kaya nga naman, Mayora, dededmay mo, kamay-kamay lang. Pero yung saya ng tao, wala. Hindi katulad yung kay Yorme Isko. Pag si Yorme Isko ang nandun, talaga kinikilig, sisigawan yung tao at hindi nawawala yung bumalik ka na. Bumalik ka na. O, ito tingnan natin Play lang natin to. Konting clips lang naman to Play natin. Taong nagangalang Isko Yan ang Moreno. mayor ko. Isko Moreno. Yan ang idol ko. Isko Moreno. Yan ang mayor ko. Isko Moreno. Bagong pag-asa kailangan ng mga Pilipino. Isko Moreno. Yan ang idol ko. Isko Moreno. Yan ang mayor ko. Isko Moreno. Inspirasyon ng Pilipino. Yun, di ba? Nakakita niyo yung difference, di ba? Kakaiba yung difference pag si Yorme Isko ang humaharap sa tao. Kayo, anong masasabi niyo? Sa akin lang ito lang. Sabi ko nga sa inyo, hindi mo kailangan pakitaan ng kaplastikan o magbigay ng kung ano-ano sa mga tao ng Maynila. O kahit naman din sa Maynila Alam mo saan bumasi ang mga yan? Sa nagawa. Diba? Iba kasi ang nagawa ni Yorme. Gusto mo, mga vlogger nga nila Aminado. Na ano ba to ang dahilan nila kung bakit wala silang mailabas na project ngayon is dahil nagbabayad ng utang. Yan. Parang makakatarantaduhang rason. Pero kay Yorme, kung makikita mo, wala walang ka-eme-eme Talagang, ito, trinabaho ko to, nasa inyo yan, kung mahalin nyo ako o hindi. Kinilusan ko to, nasa inyo yan, kung mahalin nyo ako o hindi. Basta haharap ako sa inyo bilang tao, tanggapin nyo man ako, ito lang ang nakayanan ko, ito lang nagawa ko, nasa inyo na po yun. Kasi alam mo ba, sa history ng Pilipinas, ang mga tao, kung tutuusin medyo halos ilang or walang tiwala sa politiko. Sa mga hindi nakakaalam, kahit naman kayo, pansin nyo yan. Alam nyo lang, pag ang politiko nagsalita sa inyo, nambobola lang yan. Pag ang politiko nangampanya, nagsabi ng ganito, ganyan, wala yan. Pag nakaupo yan, hindi niya rin gagawin yan. Kakaiba kasi yung ginawa ni Yorme Isko. Although si Yorme Isko, nung tumakbo sa Maynila, nangako din. Noong unang takbo niya bilang mayor, kinalaban niya si Erap Estrada. Nangako din naman siya sa tao. Ngayon, yung mga tao, that time, nung nangangako si Yorme, sumusubok siya. Sinusubukan siya ng tao kung gagawin niya nga naman yung sinabi niya. At yun yung malaking pagkakaiba sa malaking politiko. Lahat ng pinangako ni Yorme, pabahay, eskwelahan, di ba? Ginawa niya. Bukod doon, may bonus pa. Di ba? Yung ospital, yung mga park, hindi naman kasama sa plano yan. Kumbaga, hindi niya na pinangako yung iba pero ginawa niya pa rin. Unexpected. Yung sa COVID natin, sa COVID-19, nung panahon ng pandemya, wala naman sa pinangako niya yun pero ginawa niya pa rin. Hindi siya pakitang gilas. Yung time na ginawa niya yun, makikita mo nandun yung puso. Kung tutuusin, ito totohanan tayo. Kung tutuusin, dapat nga lahat ng mga politiko magpasalamat kay Isko Bakit? Bakit kamo? Ito, hindi naman sa binubuhat ko si Yorme Isko Kayo humusga kung mali ako. Si Mayor Isko, simula nung nangako siya, bumalik ang tiwala ng tao sa kanya. Bakit? Halos lahat ng politiko, tulad ng sinabi ko sa inyo kanina, puro salita lang, puro kwento lang.
kulang sila sa gawa. Pagdating ng pangako, hindi na nila tinutupad. Pero si Yorme Isko, bakit ko nasabing bumalik ang tao, ang tiwala sa mga politiko dahil kay Yorme Isko? Kasi lahat ng ginawa niya o lahat ng pinangako niya, sinabi niya, may bonus pa. Na kung tutuusin, yung mga tao nung pag-upo ni Isko, umaasa, wala pang kasiguruhan sa kanya. Nung 2019 na umupo siya, walang kasiguruhan sa kanya mga tao. Sinugalan siya. Ngayon, yung sugal sa kanya ng tao, yung sinugal sa kanya ng tao, hindi niya hinayaang masira siya. Kasi kung tutusin, ang dami ng pabalik-balik na mayor dito sa Maynila, pero ganun at ganun pa rin. Hindi lang naman, sabi ko, hindi lang sa Maynila nangyari yan. Nangyari rin yan kahit sa probinsya o sa Caloocan City. Diba? Nangyari sa lahat yan. Pero kay Isko, itinodo niya. Diba? Talagang ibinigay niya. Kaya nga sabi ko sa inyo, hindi na ako magtataka na kahit hindi mangampanya si Isko, mananalo yan. Kasi si Isko, bago umalis na Maynila, masipag, maraming tinanim. Diba? Ngayon, aanihin niya lahat yun pagbalik niya ng Maynila. Hindi sa pagyayabang, sabi ko nga sa inyo, ano bang ipinangako ni Mayora sa ating mga Manileño? Ituloy o itutuloy niya kung ano yung ginawa niya o kung ano yung ginawa ni Yorme Isko. Itutuloy na lang, hindi pa nagawa. O sabihin na natin, i-maintain mo na lang kung ano yung nasimulan ni Yorme. Kahit hindi ka na magdagdag o kahit hindi mo na ituloy yung pagpapagawa ng ganito, project na ganito, di ba? Hindi mo pa ma-maintain. So talaga, ano expect mo? Talagang masisira ka sa tao. Diba? Yan yung mahirap sa atin. Pangako ng pangako. Pag di natupad, nga. Ngayon, pag dumating ng panibagong eleksyon, pag natalo, dinaya. Isko po. Ako, sabi ko nga sa inyo, hindi na ako magtataka kung kahihiyan sa side nila ang mangyari pagkatapos ng eleksyon. Ay, yan yun. Balita ko, sila Mayora, dumikit na rin daw sa administrasyon. Alam mo, walang magagawa yan, administrasyon yan. Pagdating na ng eleksyon, depende na lang kung may hocus-pocus na mangyayari. Pero, magtiwala tayo sa gobyerno, malay nyo naman. Walang mangyaring hocus-pocus. Parehas na laban ang mangyari ngayon darating na eleksyon. Ato, ginawa ko lang basihan yung video na i-play ko sa inyo para makita nyo kung gaano kalakas ang Isko Moreno, kung gaano kasikat ang Isko Moreno, at kung gaano kamahal ng tao si Isko Moreno. Ang pakikiharap sa kanya ng tao hindi pilit. Hindi katulad nung kay Mayora, nakita nyo. Lumalapit na siya, yung ngiti ng tao parang hindi totoo. Tatawanan lang yun, hindi pa ako gumagawa ng kwento. Well, anyway, mamaya medyo mapapaaga live ko dahil may gagawin ako. Abang-abang po kayo sa live ko mamaya mga ka-Isko niyan. Kita-kits po tayo. God first. Ingat kayo.